Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 11, 2024. Patuloy pa nga rin umiiral sa ating bansa itong northeasterly surface wind flow na nakaka-apekto yan sa extreme northern Luzon at hanggang dito nga po sa may parte ng northern Luzon. Kasama pa rin natin, may mga isolated rain shower po tayo dyan. At sa parte naman po ng Metro Manila, asahan naman natin yung localized thunderstorm. At meron nga po tayong minomonitor na low pressure area, no? Ito po ay nasa eastern section nga po ng Bicol region, pero mababa naman po ang tsansa nito na maging isang bagyo. Posible nga rin po itong malusaw kagad. At tayo naman po sa advanced weather forecast ng European Center, meron po tayong posibleng sama ng panahon na imomonitor na posibleng magdulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, asahan po natin na magkakaroon ng mga tsansa ng pagulan sa may Bicol region pagdating nga po ng alas 11 ng umaga at maging dito nga po sa eastern section ng Visayas. May tsansa rin po ng pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, Central Luzon, kasama rin po itong parte ng Mindoro provinces. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas din po ang posibilidad ng pagulan pa rin sa parte ng extreme northern Luzon, Central Luzon, even Metro Manila, at kasama rin po ang southern Luzon, Visayas at sa parte ng Mindanao. Ito po yung may hina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng alas 7 ng gabi mamaya, may tsansa pa rin nga po ng mga pag-ulan, pero ito po yung may hina lamang. Pero pagdating po ng alas 9 hanggang alas 10, posibleng meron nga po tayong heavy rainfall dito nga sa may parte ng Baguio. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, yung eastern section ng ating bansa, dito nga po sa may parte ng Luzon, ay may posibilidad o may tsansa po na may hina at katamtamang pag-ulan. Ito nga po, mapapansin natin yung nakikita natin mga ulan na yan dito sa ating kaulapan. Mataas pa rin po ang tsansa na nagbabago yan, depende nga po sa lakas ng hangin sa himpapawid na tumutulak nga po sa kaulapan na merong dalang tubig. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay October 12, basahan natin yung low pressure area ay nasa eastern section pa rin po yan ng Bicol region. At pagdating naman po ng October 13, ito po yung posibleng nalusaw na. At pagdating naman po ng October 14 hanggang October 15, asahan po natin na easterlies po ang makaka-apekto sa ating bansa. By October 16 hanggang October 17, dito nga po mapapansin natin magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section muli yan ng Bicol region at magkakaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte ng Mindanao dahil magkakaroon tayo ng posibleng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. By October 18, nasa eastern section pa rin po yan ng Bicol region. Pagdating po ng October 19, asahan nga po natin na magpapaulan pa rin po yan sa may parte ng Visayas, Bicol region hanggang sa may Mindanao. Pagdating naman po ng October 20, mapapansin nga po natin na malaki ang tsansa na halos malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan. At ito nga po yung isa pang may monitor natin na posibleng sama pa ng panahon na mataas din po ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.